Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Paano ba maging objective? No? As ano ba yung salitang objective? No? Yung salitang objective ay maraming meaning kung babasahin mo yung dictionary. No? So, hindi ito yung yung ang tinutukoy ko dito ay hindi yung objective na goal or plano. Hindi din ito yung yung uh, parts of speech sa grammar, no? Uh, ang tinutukoy kong objective dito ay yung papaano maging impartial o unbiased, no? So kung papaano magkaroon ng ng isang paghuhusga ng walang nakalapat na opinion o ng walang prejudice, no? So yun yung tinutukoy kong objective, no? So ito ay napaka-importante, no? Sa mga scientists na nag-i-study or nag-i-investigate ng katotohanan, no? O sino mang expert na nag-i-investigate ng katotohanan, tulad ng mga investigador, no? Ganon din ang mga hurado sa korte, no? Mga judge, no? Dapat sa paghuhusga nila ay impartial sila, walang kinikilingan, no? Diba? Gaya nga nung sinasabi ng isang news network, no? Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, no? Serbisyong totoo lang. Pero ang hirap maging ganun, di ba? Ang hirap maging ganun. Parang too good to be true. Kasi it reflects, no, sa social media kung paano tayo mag-share ng mga information. Lagi tayong mayroong opinion tungkol doon. So, in fact, no, share lang natin yung balita, may caption tayo. At dun sa caption, nandoon yung personal touch natin. Nandoon yung satire natin, nandoon yung propaganda natin, nandoon yung ano yung gusto nating emotion na ilapat doon sa balita. Lagi tayong bias, di ba? Pero okay lang 'yon, at least dapat alam nung pinagpapasahan mo ng impormasyon na bias ka. So, siya na ang bahalang mag-digest kung ano yung original, basta't meron kang binanggit na original. Ang mahirap kasi, di ba? Kapag nag-base ka doon sa bibigay ng mensahe, hindi mo malaman kung gaano katotoo ito. Unless, no, neutral yung tone sa sinulat o sa sinasabi, no. So halimbawa, di ba? Si Maria dumating sa akin, no, at ako si Pedro. Tapos si Juan, no, na kaibigan ko. Meron daw sinabi tungkol sa akin. At ang binanggit lang ni Maria na sinabi ni Juan tungkol sa akin ay yung pangalan ko lang, no. At etong balita sa akin ni Maria. Sabi ni Maria sa akin, Pedro, may sinabi si Juan. Anong sabi ni Juan, Maria? Ang sabi ni Juan, Pedro! Aba, anong iisipin ko? Siguro galit sa akin si Pedro, no? Hindi naman siguro, no? So, meron na kagad akong para bang prejudice dahil doon sa ganung tunog na binanggit sa akin ni Maria. Pero hindi ko alam kung iyon ba o baka paraan lang talaga ni Maria ng pagsasalita yun, di ba? What if sinabi ni Maria sa akin, no? Pedro, may sinabi si Juan. Ano sabi ni Juan tungkol sa akin? Sabi ni Juan, Pedro. So ngayon, anong iisipin ko? Naku, hindi kaya nababakla na si Juan sa akin? Di ba? Ang dami mo nang iisipin, di ba? Kasi dun sa paraan ng
hindi neutral yung tone, diba? Samantalang isang salita lang yun, no? Isang word lang yun. Pero ang dami nang pumasok sa isipan ko, diba? So kaya mag-ingat tayo, lalo na kung one parang statement yun, isang sentence yun, no? It could mean a lot, diba? It could damage or break yung katotohanan, di ba? Uh, Especially nowadays, no? Nauuso yung no, yung fake news, no? Uh, Minsan akala mo totoo, fake news pala kasi meron ng personal touch doon sa balita, no? Uh, Tayo bilang no, bilang consumer ng balita, no? Basta lang natin nire-receive yung yung impormasyon, no? So dapat maging critical tayo, no? So ngayon, yun yung paraan natin kung tayo yung consumer, no? Dapat maging critical tayo. Pero paano kung tayo yung nagbabalita, no? So dapat kung tayo ay nagbibigay ng mensahe, make sure yung totoo lang, no? Walang dagdag bawas na. Bakit, no? Kasi dito tayo nagkakaroon ng kaguluhan. May kasabihan nga, maraming namamatay sa maling akala. Maraming nagpapatayan dahil sa maling akala. Baka mamaya maging mitya ng disgrasya yung sasabihin mo kung mali, di ba? Kahit nga wala kang sinasabi, no? Kahit nga walang mensaheng ipinaabot, nagkakaroon ng hindi magandang interpretasyon. So halimbawa, no? Kasi kung gusto mo malaman yung totoo, sasabihin mo, ayoko na yung may nagsasabi sa akin. Gusto kong makita actual ko ano yung katotohanan, di ba? Para wala nang bias. Pero hindi pa rin hindi pa rin gumagana yon kung mismong ikaw bias kang magproseso ng nakikita mong katotohanan, di ba? So halimbawa, walang nagbabalita sa iyo, walang nagsasabi sa iyo, ikaw actual nandoon doon, no? Halimbawa, ikaw yung siguro marami nang nangyari nito, no, sa balita, no? Na may isang kanto boy, no? May isang binatilyo, no, nakatayo sa kanto. Tambay. Tapos may isang binatilyo rin, no, dumadaan, no. So yung forma parang maangas para dito sa isa, no. And one time biglang napatingin, no. Ang sabi nung sa isip nung tambay, ang sama makatingin nito, sinaksak niya, no? Ang daming nangyayaring ganyan, no. Sinaksak niya. Yun kasi ang akala niya is maangas, sama makatingin, may hindi maganda ang tingin sa kanya, o sinaksak niya. So hindi niya alam, ganun lang pala talaga pumorma yung tao. At ganun lang pala talaga tumingin yung tao. Pero napakabait pala nun, no? Yung tao. Nung tinignan yung background, hindi pala talaga siya yung sa inaakala niya na tao, no? Pero wala nagbabalita, no? Actual ka nandoon, pero mali na kagad ang paghusga mo. Impartial ka na kagad, no? So, ginudge mo na kagad yung tao. Gaya nung nag-viral na video na isang person with autism, no? Medyo adult na to, or binata na rin, no? Medyo adult, no? Binugbog doon sa loob ng bus, no? Kasi may binihave siya na akala ng iba gawain ng isang addict o lasing, no? O akala nila parang nakikialam yata doon sa gamit, or may kinuha yata, no? So ngayon,
walang awa nilang binugbog yung ano no, yung tao. So, nagmamakaawa na, no? Pero hindi pa nila alam na may autism yung tao. Sa behavior pa lang, sa pagsigaw pa lang, sa pag-ano pa lang, dahil ignorante sila sa kung ano ba yung autism. So, akala nila talaga is normal yung tao. So, ang ending is sila ang nakakahiya. Hindi ko alam kung napanagot sila ng ano no, ng batas doon or nahahabol sila, no? Pero ang ending, no, doon sa video, di ba? Lahat unanimously, no, galit na galit sa kanila. Kasi kahit yung nanonood ng video is alam na ano, may autism yung tao. So, pero yung nando doon mismo sa pangyayari, na-misjudge yung tao. So, wala na yan sa ano sa kung sino yung nagbabalita o hindi. Nasa nagpo-proseso ng tumatanggap yan. Kaya kung ikaw ay ano, tumatanggap ka ng anumang impormasyon, mag-stick ka sa mismong meaning or representation nung sinasabi o nung kataga, no? Kung word man yan, di ba? Ang tawag doon ng mga mga ancient Stoics ay impression. So pag sinabing halimbawa delicious, yung salitang delicious lang, no? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-anong klaseng delicious pa yan. Diba? Huwag ka nang magbigay ng iba't ibang meaning yan. Basta kung ano yung ibig sabihin delicious, no? So, yun yung doon tayo mag-stick, no? Sa impression. So, ano ba yung impression na to? Sige, i-share ko yung bilang pagkatapos dito sa video na to. I-share ko yung yung thought dito ni Marcus Aurelius kung paano maging objective, no? At ito ang sinabi niya, no, with regard dito sa impression. Basahin ko lang yung sinabi niya. Sabi ni Marcus Aurelius, don't tell yourself anything more than what the initial impressions report. It's been reported to you that someone is speaking badly about you. This is the report. The report wasn't that you've been harmed. I see that my son is sick, but not that his life is at risk. So always stay within your first impressions and don't add to them in your head. This way, nothing can happen to you. Yung first impression, no? So, ibig sabihin, pag may sinabi sa iyong salita, halimbawa ang salita ay puno, ano ba yung yung puno? So, yung first impression mo ng puno, kung ano yung meaning ng puno, yung first impression mo ng puno, yun ang isipin mo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-anong puno, no? Baka mamaya isipin mo, Christmas tree ba yan? O kaya yung puno puno ng papaya ba yan? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Basta yung meaning nun, puno, yan. Stick doon sa first impression. At huwag kang mag-rely sa iyong interpretation. Ganun kasimple yung gustong mangyari. O yung suggestion ni Marcus Aurelius kung paano maging objective na. So, kung ikaw ay nakaharap sa maraming tao, maging neutral yung tone mo, no? As much as possible, no? At kung ikaw ay nagsusulat, ganun din, maging neutral ka. Wag mong lagyan ng art, wag mong lagyan ng personal touch, wag kang maging satirical, wag mong lapatan ng opinion unless hinihingi
ang opinion mo. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.